Guys, magandang araw. Today's video. Nandito na naman yung founder, admin, mentor nyo ng Love Alive. Thank you so much aking lahat sa buong Love Alive family, sa aking mga pioneer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilang pioneer na ba kayo? Ilang set na kayo ng aking mga pioneer? Talagang sobrang blessed ko na dyan kayo. Mayroong akong nararanasan na hindi maganda pero nagiging aral. Kung ano man yung maging mga nararanasan natin, naririnig natin, gawin natin challenge sa sarili yon. Huwag nating ikasama ng loob kasi once na may mga tao na dinadown ka, pilitin mo iangat yung sarili mo. Pilitin mong ipakita sa kanila na hindi ka ganun. Pilitin mong mas galingan. Pilitin mong pilitin mong habaan pa yung pasensya. Kasi parang itong pagiging isang leader o pagiging isang mentor, isang admin, isang founder ng isang team, para kang may anak. Na parang ganito. Mayroong mababa, may maliit, may malaki, may maliit. At yung isip, yung mindset nila hindi pare-pareho. Mayroong makarinig lang na kaunti, maiinis sa'yo, mayroong pasaway, mayroong sobrang bait, may sobrang sipag, na parang ganon, diba, pa sa isang family. Pero, ikaw na isang magulang, panatilihin mo yung panatilihan mo lang yung pagiging neutral mo. Tao lang tayo, oo, pero, wag malambot yung puso din. Wag rin matigas ang puso. Kailangang i-balance mo rin kung ano yung maganda, kung ano yung dapat, kung ano tama ba na nag-i-stay pa sila diyan sa iyo, tama ba na i-support mo pa rin sila. Ang dami-dami ko ng pinagdaanan pero hindi ako bumibitaw sa goal ko. Lagi mong iisipin, lagi mong isaisip yung goal mo, yung pagtulong, at hindi mo dapat binibitawan yung pangako mo na walang iwanan hanggang dulo. Hanggat kaya mo, panghawakan mo na sila ay i-mindset yung pagtulong, yung pagiging mabuting tao. Sure, maniwala ka, tatagumpay ka. Kasi once na naging ganun ka, neutral ka lang, relax ka lang, marirealize din ng mga anak mo na, ay tama nga pala ito, dapat nga pala ganun, diba? Normal yon sa ating mga magulang or sa ating mga leader. Ilang beses na ako, hindi lang dito sa social media, hindi lang kung saan nag-aaway-away, nararanasan ko na lahat, na awayin ako, pero hindi ako maalam magtanim ng galit. Isa yun sa dapat sa maging leader ka. Maalam ka man sumunod at maalam kang magpasunod. Hindi pwedeng ikaw lang yung sundin. Pag alam mong tama sila, pwede ka naman, kahit sabing leader ka, kahit sabing mentor ka, pag alam mong tama sila, susunod ka rin naman eh. 'Di ba? Pero ang isa sa dapat mong ginagawa, ipakita mo kung ano yung mga magagandang gagawin. Sure, mga leader, mga anak mo susunod sa iyo dahil nakita nila kung ano yung ginagawa. Dapat ipakita mo. Sa iyo dapat unang makita na yung mga ginagawa ay ganun. Hindi pwedeng tamad ka, hindi ka pwedeng nag-iintay ka lang diyan. Ang dapat mong ginagawa, ikaw yung nangunguna sa lahat. Ikaw yung magiging mangunguna sa maunawain. Ikaw yung mauuna sa magiging masipag. Kailangan maging masunurin ka rin. Hindi pwedeng ikaw yung mentor. Ikaw lang yung susundin. Kailangan ka rin sumunod. Kailangan ka rin magtrabaho. Kailangan mo rin magpakahirap. Hindi yung nag-iintay ka lang dyan nakanganga. Kaya dapat yung mga member, yung mga anak, magtatrabaho din, magpakahirap. Hindi yung nag-iintay. Kasi once na pinabayaan mo silang maging tamad, ipakita mo na ikaw ay tamad, magiging tamad din sila. At saka dapat pag alam mo may tamad, kinukuhan mo yun. Ginigising mo, gising. Kailangan mo magtrabaho. Hindi ka pwedeng nakaasa lang. Ganun dapat. O diba? Ewan ko lang sa inyo kung ano yung nakikita nyo sa akin, kung tama ba,
kung mali ba yung mga nasasabi ko dito na ang katulad kong isang mentor ay nakaintay lang diyan. Papakahirap ka, lalo na sa mga dito sa Meta World, kailangan magsipag ka. Hindi pwedeng umasa ka lang. Lalo na sa mga baguhan, hindi pwede tayong matulog-tulog lang. Magpakahirap ka din. Kung mga leader, kung ang mga member nagpapakahirap, kahit na sabing leader ka, magpapakahirap ka rin. Hindi nag-iintay ka lang na ikaw na lang ng ikaw yung susuportahan. Sumuporta ka rin. Hanggang dun lang po. God bless. Love you all.